So hello guys, welcome back to my channel, and for today's video, as you can see, makikita nyo ngayon sa ating video na meron nang nangyaring ganito sa inyo. Siguro naka-experience na kayo kaya nandito kayo ngayon sa video na to. At the same time, kaya nanonood kayo is naka-experience kayo ng nakikita nyo ngayon sa screen. Yan yung your account is on hold or naka-suspended yung account. So one time, nangyari sa akin yan and then nabigla ako dahil nga biglang nag-suspend yung account ko without any notification, without any verification man lang. Wala man lang ako na-receive na call, text, so email, mga ganyan. Bigla lang nilang hinold yung account ko. And once na nitratry ko siya, ang last ko lang ginawa is meron kasi akong dalawang GCash account and iisa lang yung application or GCash apps ko. And siniswitch ko sila. So, dahil may nag-send ng pera doon sa kabilang GCash account ko, so switch ko siya, and then ang tagal bago lumabas yung OTP niya. So, siguro doon nagkaroon ng problem, and siguro na detect din ni GCash na dalawa yung account ko that time. So, nung switch ko siya, and then binalik ko na siya sa main account ko kasi nga walang OTP, wala akong OTP na receive. So, doon na lumabas yun. Dalawang account ko is ganyan yung lumalabas. Your account is on hold. And then, ang isa pa sa iniisip ko kung bakit na-hold sila, yung pagpasok, yung in and out ng pera sa GCash account ko. Halos everyday mayroong mga transaction kasi may mga nagbabayad sa akin. So, na-stress ako dahil nga na-lock yung account ko or sinuspend yung account ko. So, hindi ko siya mabuksan that time. So, ang ginawa ko, so, unang-una sa lahat guys, nung lumabas yung ganyang nag-pop up yung error na yan at nasabi na suspended daw yung account ko or na-hold siya. So, meron akong papakita sa inyo. So, yan, klinik ko yung ano dyan, yung pinaka sa GCash app niya, yung GCash Helps, and then yan yung lumalabas. So, tinry ko din makipag-communicate dyan sa chat with Gigi. So, ganyan din yung lumalabas. So, unang-unang ginawa ko is tumawag pala ako sa GCash. Nagkaroon ako ng ticket number. So, meron po akong separate video kung paano tumawag sa GCash customer service. So, ilalagay ko po yung link dyan sa description box and sa comment section para mapanood ninyo kung paano tumawag sa GCash at the same time kahit na Saturday or Sunday, pwede nyo silang tawagan. So, ako kasi that time nangyari sa akin yan is gabi. So, tinawagan ko pa rin sa gabi kasi meron Monday to Friday, alam ko 8 to 5 lang yan. So, yan. And then, nagkaroon ako ng ticket number. So, papakita ko yung ticket number ko sa inyo na ginawa. So, ito yung ticket number na ginawa ko. And then, ang sabi dito is, I understand you're unable to open your GCash account. Please be informed that your account was put on hold due to violation of our terms and condition. Pero wala naman ako maalalang. Yung last lang yun naman yung nangyari na ginagawa ko. Ayun, I think doon nagkaroon ng violation. So, sinabi ko sa kanila na wala akong ginawa sa account ko and wala naman unusual activities sa account ko kahit na i-verify nila yan. So, humingi sila ng 2 primary government issued ID and also the screenshot of my SIM card dun mismo sa cellphone ko and also a selfie holding the 2 valid IDs. So, sinend ko lahat yan. So, umabot yung kinabukasan. So, nagkaroon ako ng ticket number yan ngayon. Siyempre, gustong-gusto ko na ma-open yung GCash account. So, yan guys. Punta lang kayo dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa may messenger. Then, sundan nyo lang yung step by step kung paano mag-report. So, yan yung na-receive ko after kong ma-report. Yan yung reference number nila. So, yan yung pinaka-reference number na na-receive ko after ma-report. So, kinabukasan naka-receive na ako agad ng notice from GCash na nag-report ako sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Meron din po akong separate na video. Ilalagay ko na lang dyan sa description box at sa comment section kung paano yung step by step process para makapag-report tayo sa Bangko Sentral. So, check natin yung email kung ano yung ma-receive natin, yung na-receive natin sa GCash. Receive natin sa GCash and then ang sabi dito is, ayan, so Customer Escalation Management and we have received your concern from Bangko Sentral. Please be informed that is now escalated and this is to our internal team. So after noon, nireplyan ko sila and ito naman yung na-receive ko. Ito naman yung nireply ko sa kanila. Yan yung nireply ko sa kanila guys. So good afternoon GCash Escalation Team. Sinabi ko na hold yung account ko and dalawa yung GCash
account ko. So, yan, sabi ko, pinababayad ko sa bills yung pera at kailangan maibalik nila agad yan or hindi, mag-file ako ng legal action sa kanila. Then, nag-reply sila after ng ilang hours. So, ito na yung reply nila sa akin, guys. This is an update from internal team. We want to inform you that your account has been cleared daw and the restriction of my account has been lifted. So, you are now permitted to log in. So, okay na yung GCash ko, nakakapag-log in na ako. So, within 24 hours, wala man 24 hours, na ibalik po yung GCash account ko. So, ganun lang siya kabilis, ganun lang kadali. Kailangan kulit-kulitin lang din sila tawag-tawagan at the same time i-follow up sa Bangko Sentral, gumawa ng report. So lahat ng link na yan, sundan nyo lang step by step. So yan, magiging successful yan. And syempre dapat malinaw yung mga documents na isasubmit ninyo. So kung nakatulong sa iyo ang video na to, don't forget to like, follow, and share. Comment po kayo and follow nyo yung Facebook page ko, yung Gab Lusong Vlog. So yun lang.